kagandahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa Pilipinas at makalapit bansa. Siyempre, sama na natin hanggang saan ba yung parehong oras natin? Singapore, Thailand. Para tayong oras, di ba? Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at sa anumang panig ng mundo naroroon ng Pilipino, magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga Cayman Island, good morning. 20 tayo ngayon ng Agosto, Miyerkules, sa ulo ng ating mga balita. Ghost Flood Control Project sa Bulacan, inamin na ng DPWH. Mga pasyenteng nakikinabang sa zero billing, dumarami, healthcare workers, pinuri naman ng Pangulong BBM. Congressman Richard Gomez ng Leyte bumuelta sa alkalde na nag-aakusa sa mga kongresista. COMELEC Chairman George Garcia na biktima ng salisigang. Batangas niyugyog ng 5.1 magnitude na lindol, naramdaman din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bagyong Waning nakalabas na ng PAR, is-release makakaapekto naman sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Huaning. Gayunman, asahan pa rin ang maulan na panahon at thunderstorm sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Northern Samar, epekto naman ng easterlies. Nagbabala ang pag-asa ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing mga lugar dahil sa inaasahang paminsan-minsang may kalakasang buhos ng ulan. Ayon sa pag-asa, easterlies pa rin ang makakaapekto sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, Visayas, habang localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa Metro Manila at kalapit na lalawigan sa Luzon. Binulabog ng may kalakasang pagyanig ang ilang lugar sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa kaninang pasado alas 12 ng hating gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, naitala ang magnitude 5.1 na pagyanig sa Calaca City sa Batangas. Tectonic ang origin ng pagyanig, may lalim na 10 kilometro lamang. Naramdaman naman ang lakas ng lindol sa mga sumusunod na lugar. Intensity 5 sa Calaca City sa Batangas, Intensity 4 sa Alitagtag at Cuenca, Batangas, gayon din sa Tagaytay at Cavite. Intensity 3 naman sa Quezon City, City of Santa Rosa, sa Laguna, Puerto Galera, Oriental Mindoro. Naramdaman naman ang Intensity 2 sa Makati, Malabon, Hermosa, Bataan, Cainta, Rizal. Gayon din sa City of Calapan, Oriental Mindoro. Instrumental Intensity 4 naman ang naramdaman sa City of Muntinlupa, Cuenca, Lemery at Santa Teresita, Batangas, Carmona at sa City of Tagaytay sa Cavite. May hanggang Paumbong, Bulacan sa may Angono, Rizal, naramdaman din ang Intensity 1.
Pangungunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang bayanihan sa Estero Program. Gaganapin ito ngayong alas 8 na umaga sa Lambingan Bridge, Aurora Boulevard. Inaasahan dadalo rito sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes para personal na makita ang implementasyon ng programa. Bilang suporta sa naturang inisyatiba, magdi-deploy ang MMDA ng dredging equipment, garbage collection trucks at ilang mga tauhan. Bahagi ito ng nagpapatuloy na hakbang ng San Juan LGU para mapanumbalik ang natural na daloy ng waterways at maiwasan ang mga pagbaha. Alam mo ninyo, isa ho talaga sa mga solusyon na medyo napupolitika lang, para mapigilan natin ang lalo pang pagtindi ng problema natin sa mga pagbaha. Yun nga pong pagdidisilt ng atin pong mga kailugan. Marami ngayon nag-aalangan na mag-dredge ng mga katubigan natin dahil nga sa nagiging kontrobersyal na investigasyon dito po sa mga flood control. Wag naman ho sanang makompromiso yung mga ganitong kalintulad na programa na makatutulong para mabawasan ang impact ng mga pagbaha. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Nagbabalik ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ay, parang may nahuhulog. Pakiulit nga, Ray. Parang ano yan? Parang isang bagay na nahulog sa flood control na nasira. Ay! Wala muna tayo. Basta ang inyong masagot, pag-isipan nyo muna. 1,000 pa lang naman ang ating mahiwagang tunog. Habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, pag-isipan po kung ano itong items na hinahanap natin sa mahiwagang tunog. Pero, yan. Ang clue, kadalasan nakikita daw po ito sa ospital. Ang inyong pong masagot, ipapatalo po ninyo sa 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyag naman ni Manila Mayor Isko Moreno na makakamit ng mga naulila sa pagkakapatay ng 2 Chinese national sa Malate, Maynila ang sapat na hustisya. Sa press briefing ng alkalde, pininisinta nito sa media ang 2 naarestong magkapatid na suspect sa krimen, sina Abel at Albert Manabat. Ginit ni Mayor Isko, hindi sila magpapahinga hanggat hindi nakakamit ang hustisya sa pagbatay sa 2 dayuhan. Nalulungkot kami na meron pa rin sumusubok sa Maynila. But we guarantee you, no matter what, we will not rest until justice is served. Naghain ang Manila Police District ng kasong murder at theft laban sa mga suspect habang tinutugis pa ang ikatlong suspect sa pagpatay. Magandang umaga, Pilipinas! Siguro sabi nitong naging biktima naman ng pang-aabuso dito sa Paranaque na isang salon worker, isang salon attendant, sana all may hustisyang katulad nito. Kita ho ninyo kung paano natin pangalagaan ang interes ng mga dayuhan turista dito sa ating bansa na wala namang ginagawang masama, dumadalaw lang. Ayun, bababa ng taxi, hinold up, binaril, patay. Ito ho, si Vincent Saldanha. Ito po ay isang Bombay na nagninegosyo dito sa Pilipinas. Inireklamo ho ito ng isang salon attendant na siya binastos habang nagtatrabaho lang naman yung ali. Nagtatrabaho lang habang siya po ay nililinisan ng daliri
hindi ko alam kung ano nililinis. Basta, ano siya, inaasikaso siya nung attendant. Ano, siguro, nagandahan dun ho sa attendant, binastos, pinisil-pisil ang binti, tapos sinawak-hawakan. Ano, sabi ho ng piskal, ang pangalan ho ng piskal, Leonardo G. Rodriguez Jr., Deputy City Prosecutor ng Parañaque at naparangalan bilang Outstanding Prosecutor ng Parañaque. Ang sabi niya, hindi, mababaw lang yung kaso mo. Hindi ka naman nahipuan sa ari mo sa inyong maselang na bahagi para masabing harassment. At saka yun daw, paghingi nitong si Vincent Saldanha ng number nung salon attendant, normal lang. Siguro gagawin niyan suki. Wala naman daw. Hindi daw yun dapat minamasama. Piskal, kung sa kapatid mo kaya, girlfriend mo o asawa mo o kapatid mo, ginawa ang ganitong klaseng pambabastos, ganun pa rin ba ang iyong mindset? Ganun pa rin ba ang gagawin mong pakikitungo? Kababayan na, kaya nga sabi nitong biktima ganun ba talaga sa Pilipinas? Pag mahirap ka, wala kang karapatang magreklamo? Aba, piskal, kung yung nagbibenta ng sarili niya, yung prostitute, pwedeng magreklamo ng rape. Pagka hindi niya kagustuhan ang ginagawa sa kanya, pwede mo magreklamo yun. May complaint bakit ba pilit mong inaareglo? Aba, mantakin mo, sabi pa nitong piskal, sa harap mismo ng abogado ho ng inireklamo, sa lawyer ho ng suspect. Mahaba lang daw siguro yung braso ng Indian, kaya akala ng biktima, hinihipuan siya. At yun daw pong public place, yun daw pong nail salon ay hindi public place. Kaya makipag-areglo na siya. Piskal, bawal yan na ipilit mo ang pakikipag-areglo. Di ba? Ang trabaho mo, binabayaran ka ng taong bayan, binabayaran ka ng buwis ng inyong naging biktima, naging biktima na itong pang-aabusong ito, para gawin mo ang trabaho mo, i-prosecute, hindi yung para makipag-areglo. Magkano? Nagagalit tayo. Magkano ba? Magkano ba dapat ang danyos? Ayan, piskal naman. Secretary Boy Rimulya nakakapag-init ng ulo Di ba? Ang Pilipina, pagka nasa ibang bansa, hirap na hirap tayong depensahan. Pagdating ba naman dito sa Pilipinas, pag nayuhan po ang kalaban, hirap pa rin. Piskal, magtrabaho ka. Dapat nando ka sa biktima, nasa side ka ng biktima. Pero doon sa kanyang mga argumento lumalabas, yung biktima pa nagbigay ng malisya. At hindi daw dapat minamasama ang paghingi ng number sa kanya nung nanghihipo sa kanya. Piskal, bastos ka. Sana hindi ito mangyari sa mga kamag-anakan mo, girlfriend mo, kaibigan mo, dahil baka magbago ang pananaw mo sa mga ganitong klase ng usapin. Ngayon bihira ka makakita ng isang kababayan natin na maninindigan sa kanyang reklamo. Alam mo ba ninyo, pinahirapan ito sa barangay para makapagsampa ng reklamo. Pinahirapan sa pulisya. Umaasa siya pagdating sa piskalya, pakikinggan siya. Kaya ang tanong ho nitong biktima ganito ba talaga sa Pilipinas? Pag mahirap ka, wala kang karapatang magreklamo. Doon ho sa biktima, maniwala ka. Ang DCRH kakampi mo rito. Ilalapit natin to sa Public Attorney's Office. For sure, kakampihan ito ni Justice Persida Rueda Acosta. Nagrereklamo Ibig sabihin, siya po naduhagi, naapi, naabuso. Piskal, gawin mo naman trabaho mo. Pinapasweldo ka ng taong bayan Di ba? Yung pamilya mo, pinapakain ng taong bayan dahil yung sweldo mo nanggagaling sa taong bayan. Tapos kakampi ka sa isang nirareklamong dayuhan? Bakit? Magkano ba? Magkano ba ang danyos? Kasi sabi niya, humingi ka na lang ng danyos. Kaya piskal, tanong, magkano yung danyos? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, hirap nitong buhay natin. Kasi nakakalungkot Di ba? Bibihira nga po na may isang kababayan, tingnan ho ninyo, ba't nagkakawindang-windang nagkakaroon tayo ng malawakang investigasyon sa sa flood control project, sa mga pang-abuso sa pondo. Di ba? Ilang taon na ba natin dinidiscuss yung double appropriation, triple appropriation sa national budget?
Di ba? Lagi natin binabanggit ito. Napupunta sa tengang kawali. Oh. At least ngayon, naririnig natin, meron na pong ginasagawang mga investigasyon. Di ba? Bakit? No less than the president ang nagsabi, matindi na ang problema. Kung dati pa maraming naninindigan at sumusuporta doon sa... hindi, idinog natin yung issue ng double appropriation, ng triple appropriation. Anong sabi ho ng mga taga-DBM? Continuing allocation lang ho yan. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Ay may babalaho tayo sa publiko ha. Pinag-iingat ng Star City Management ang publiko sa mga hindi otorisadong Star City voucher at gift certificate na ibinebenta online. Ang abiso ay kasunod ng reports hinggil sa unauthorized page at individual na nagbebenta ng mga naturang vouchers sa Facebook Marketplace at iba pang online platforms. Paalala ng Star City, tanging sa Klook, Star Deals at website na www.starcity.com.ph lamang mag-avail para makaiwas sa mga peking transaksyon. Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concern pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tensa chocolate, Madden Sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Arestado ang dalawang Vietnamese national sa isang entrapment operation sa Parañaque City dahil sa umano'y illegal practice of medicine. Sa surveillance, illegal na nag-ooperate ng beauty clinic at nag-aalok pa ng medical procedures at mga gamot ang dalawang dayuhan. Kabilang sa medical procedures na kanilang inaalok ay chin fillers, liposuction, rhinoplasty, blepharoplasty at facelift. Kinilala ang dalawang suspect na sina Nguyen Te Tanga at Mai Kuilok alias Du Ti Bin. Sumailalim na sa inquest proceeding ang dalawa at kakarap sa kasong paglabag sa Medical Act o violation of Medical Act of 1959 in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa kanilang advertisement online. Ayos ha. Illegal na nga yung operasyon, nag-a-advertise pa. Di ba naman isa't kalahating ugok pa? Arestado ang isang lalaki sa Davao International Airport matapos magnakaw ng maleta ng isang pasahero. Batay sa report, nagpasaklolo sa airport police at airline officials ang biktima matapos makita ang suspect na pagala-gala sa passenger terminal building. Nagpanggapang pasahero ang suspect ngunit nang mahuli ng mga otoridad ay wala itong maipakitang plane ticket o boarding pass. Nakuha naman mula sa suspect ang maleta na una nang iniulat na nawawala sa check-in counter pa lang. Kakasuhan ang lalaki ng trespassing at theft. Magandang umaga, Pilipinas! Abiso ngo sa mga netizens. Inilabas ng social media platform na Instagram ang bagong quick snap feature nito. Sa pamamagitan ng bagong feature, maaaring mag-share ang user ng instant content sa selected audience nang walang anumang edits o filter. Oras na ma-view ng isang beses ang naturang content, maglalaho ito. Una nang inilabas din ng Instagram ang repost ng bagong feature nito para sa public reels at feed posts. Ayun, ha? Ay, wala, hindi ko ito papansinin. Wala akong Instagram eh. Abiso naman sa mga airlines. Dapat daw magbigay ng timely at accurate updates sa flight status sa mga pasahero sa ang lahat ng mga airlines sa bansa. Alinsunod dito sa naging kautusan ng Department of Transportation sa pamamagitan ng Civil Aeronautics Board para sa mas maghihabang travel o air travel experience ng publiko. Base na rin ito ayon po kay Secretary Vince Dizon sa naging direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing hassle-free ang biyahe ng lahat ng mga pasahero. Paliwanag ni Secretary Dizon, malaking abala kasi sa mga pasahero ang delayed announcement ng mga flight changes, delay at cancellation. Sabihin nila mga 2 hours before the flight dapat nasa airport ka na. Habang nasa daan ka papuntang nagbayad ka na ng Grab, nagbayad ka na ng maghahatid sa airport. Lapit ka na sa airport saka ka makakatanggap ng notice. Base sa Air Passenger Bill of Rights, minamandato ang mga airline na ipaalam sa mga pasahero ang anumang update ng kanilang flight, pagbigyan ng tulong kabilang ang refund sa mga apektadong biyahero.
Rita Daniela, hinihintay na lamang ang hatol ng korte sa kasong acts of lasciviousness naman kay Archie Alemania. Ibabalita yan ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsubaybay namin sa ilang kontrobersyal na kasong tinutukan natin noong nakaraang taon, kagaya nitong kasong acts of lasciviousness na isinampa ni Rita Daniela laban sa komedyanteng si Archie Alemania, na pag-alamang tapos na pala ang pagdinig nito sa Bacoor Regional Trial Court at hinihintay na lang daw nila ang promulgation na maaring ibaba na sa buwan ng October. Iyon na lang daw ang hinihintay nila. Sa ngayon ay tuloy ang trabaho ni Rita sa GMA7, pero si Archie ay wala talaga siyang talagang trabaho at apektado siya. Nag-aalala na raw ang mga taong malapit sa aktor dahil sa halos isang taon na raw itong walang trabaho. Binitawan na siya ng Sparkle Artist Management at napag-alamang meron sanang malaking film project na gusto siyang kunin, pero dahil sa kasong kinakaharap ni Archie ay hindi na raw itinuloy, kaya ibinigay na sa isang award-winning actor. Nag-aalala na sila dahil ngayong ongoing pa ang kaso ay wala na itong trabaho. Paano pa kaya kung hindi maganda ang magiging resulta ng kasong kinakaharap niya? Paano na raw siya makakapagtrabaho? Kaya tingnan na lang natin kung ano ang magiging kahihinat na nito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz Center ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ba't natin iisipin kung ano magiging kahinat na nung umabuso, di ba? Ang isipin natin yung trauma na iiwanan dun ho sa biktima. Sana, si Rita Daniela yan, artista yan. Yung ordinaryong salon worker ba? Mabibigyan ba ng hustisya kung hindi ito dudulog ho sa media? Piskal, subukan ho ninyong ipagpatuloy yung inyong pagigiit na makipag-arigluhan. At talagang hindi natin tutatantanan, ipararating natin kay Secretary Boying Rimulya. Marami magagaling na mga piskal, pero pagka ganitong piskal na halatang-halata naman piskal Piskal, mahiya ka sa pamilya mo, pinapakain mo ng sweldo galing sa taong bayan, pagkatapos hindi mo ginagawa trabaho mo, O mga tama ng 59 billion pesos ang kita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang kalahati ng taon. Kasunod ng record high na 214.8 billion pesos na gross gaming revenue ng industriya, mas mataas ng 14% kumpara sa 51.8 billion pesos noong nakarang taon. Dahil dito, tumas din ang kontribusyon ng ahensya sa nation building programs sa 38.1 billion pesos o 20% na masigit kaysa sa 31.8 billion na naitala noong 2024 ayon kay Chairman at CEO Alejandro Tenco. Kaya ang total contribution sa nation building ng PAGCOR, 25.36 billion. Ito po yung nairemit na sa National Treasury alinsunod ho sa mandato ng batas. Paliwanag ni Chairman Tenco, alinsunod kasi sa Universal Healthcare Law o Republic Act 112223, kalahati ng remittances ng PAGCOR sa National Treasury ay tinatakda para sa PhilHealth upang tiyaking may patas na access sa health services ang bawat Pilipino. Nanakawan ng bag si COMELEC Chairman George Garcia habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Sa panayam ng DZRH kay Chairman Garcia, binanggit nito, merong grupo na kumuha ng kanyang bag, ngunit hindi na napansin kung paano ito nakuha sa bilis ho ng pangyayari. Naku, kaya kailangan ingat ho kayo, kahit nga sa loob ng eroplano na may mga mandurugas na, di ba? Nakikita ho natin, pero at least sa loob ng eroplano madaling mahuli, kasi hindi basta-basta nakakalabas. Pero ingat ho tayo dahil ang dami na ho talagang naglipa ng salisigang. Kabilang sa mga nakuha ng mga sumalisi sa kanyang bag sa isang kainan sa kanto ng Buendia at Ross Boulevard ay cellphone, ATM at ang kanyang mga ID card, kabilang ang National ID at COMELEC ID. Na-report na sa mga otoridad ni Chairman Garcia ang insidente habang nananawagan din siya sa lahat sakaling gamitin ang kanyang numero sa panluloko. Doon naman po sa mga tao maaari makatanggap ng mga messages sa akin. At kahit po yun prepaid, wala po yung mga mga internet connectivity whatsoever dahil hindi po ako gumagamit doon sa cellphone na yon. Pero kung sakali po, hindi po ako yon. Ayan, yan ang babala sa atin ni Chairman George Garcia. Magandang umaga, Pilipinas!
At para ho sa mga kababayan nating pabalik na ng Pilipinas, wag na ho natin kalimutan, magpapasalubong ho tayo, wag na ho yung imported na tsokolate dahil meron ho tayong mas maganda, mas masarap na pinuproduce sa Pilipinas na tangerine chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce ng sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin kaya dapat nating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! PRO11, media at iba pang ahensya ng gobyerno nagtulungan laban sa fake news sa pamamagitan ng Anti-Fake News Consultative Forum. Dumalo sa naturang pulong si Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Binigyang diin ng Police Regional Office 11 ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at media sa paglaban sa lumalalang problema ng disinformation at fake news sa isinagawang Anti-Fake News Consultative Forum kahapon Agosto 19, 2025 sa Police Bagani Hall. Camp Sergeant Quintin Merecido, Buhangin, Davao City. Pinangunahan ang aktibidad ni Regional Director Police Brigadier General Joseph Argeles na ang kumatawan ay si Police Colonel James Cipriano. Kasama ang ilang opisyal ng PRO11, dumalo rin ang mga kinatawan mula sa NTC-11, NAPOLCOM 11, NBI-11, DICT-11, PIA-11, RACU-11, CICC-11, DPAO, 10th ID, SPAG-11, Davao Peace and Security Press Corps, Tropa News o Tri-Media Organization for Peace and Alliance in Mindanao o TROPA at iba pang media practitioners. Bilang mga resource person, nagbahagi ng kanilang kaalaman sina NTC-11 Regional Director Nelson Cañete na tumalakay sa Journalism Ethics at Ethical Information Sharing, Michael Oy mula sa PIA-11, tumalakay naman sa Media and Information Literacy, habang si Police Captain Janice Nashal ng RACU-11 ay tinalakay naman ang cybercrime investigation. Ayon sa PRO11, mahalagang isang whole of government approach na may kasamang partisipasyon ng media at publiko o pamasugpo ang disinformation, misinformation at malinformation gamit ang legal na hakbang, makabagong teknolohiya at pampublikong edukasyon. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Soter. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Davao. Sa mga taga-Malita, may buntag. Magandang umaga din po sa mga taga-Jensan, mga taga-Zamboanga. Buenos dias. Umabot ng 4.27 billion ang kita ng Pag-ibig Fund sa unang 6 na buwan ng 2025, mas mataas ng 51.79% kumpara sa kaparehong panahon ng 2024. Dahil dito tumaas sa 28.04 billion ang net income ng ahensya sa unang kalahati ng taon, higit sa 15.25% na mataas sa nakarang taon at pinakamataas para sa unang 6 na buwan ng kasaysayan ng Pag-ibig. Pangalawa, wala pong investment ang Pag-ibig Fund sa namang paluging kumpanya o investment instrument. Sa katunayan, ang kinita po ng Pag-ibig mula sa investments ngayong taon ay umabot ng 4.27 billion, mataas ng 52% sa kinita noong nakarang taon. Ang pinakamalaking bahagi naman ng investments ay nasa government securities at ang nalalabi ay nasa mga time deposits, corporate bonds at prepared shares. Ang mga investments na ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa na may mataas na kita kumpara sa karaniwang investment instruments at may mahusay na mga safeguards. Kasama dito ang napabalitang 5 bilyong pisong investments na prepared shares sa isang publicly listed investment grade company na may mataas na AA rating mula sa Philippine Rating Services Corporation. At sinabi po ng Pag-ibig na dapat ding malaman na naghanti dito ng 187.5 million pesos ngayong taon na kita, at patuloy na maghati ng kita ayon sa fixed dividend rate na 7.5% per annum o 375 million pesos kada taon.
Magandang umaga, Pilipinas! Nilinaw ng messaging app na Viber na hindi ito nag-host ng online gambling sa kanilang platform. Wala rin itong features kung saan maaaring makapagsugal kahit pa sa online. Ayon sa kumpanya, bagamat pinapayagan ang paglabas ng mga anunsyo tungkol sa pagsusugal sa kanilang app, hindi naman sila nagpuproseso o nagpapadala ng bayad sa anumang gambling services. Binigyan din ng Viber na naayon sa pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang mga patakaran ukol sa online sugal. Nagpahayag ang Viber ng naturang impormasyon kasunod ng ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may mga operator ng online gambling na lumipat na sa platform matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet na i-unlink na ang online gambling sites. Partikular na tinukoy ni Tulfo ang advisory ng Bingo Plus na isinama ang Viber bilang alternatibong plataforma kapalit ng GCash at Maya. Ayan. So sinasabi ho ng Viber, ala daw ho silang platform para sa sugal. Ayan. Sige, bigyan ho natin ng benefit of the doubt. Pero ang tanong, ang pangit pa rin ho ng serbisyo ho ninyo. Bakit? Magandang umaga, Pilipinas! 2 minor de edad na biktima ng human trafficking sa Ormoc na ibibiyahe sana sa Luzon na rescue ng mga pulis sa Calbayog City sa Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may butag. Nailigtas ng otoridad ang 2 babaeng menor de edad sa Calbayog City sa Samar na biktima ng human trafficking. Agad na naharang ng Samar Police Provincial Office o SPPO sa pamamagitan ng Calbayog City Police Station ang pinaghihinalang human trafficking activity. Sa pagkakarisky ng 2, nahuli rin ang nasabing suspect matapos ang dragnet operation bandang alas 9 ng gabi ng Maharlika Checkpoint Barangay Carayman, Calbayog City. Ayon naman sa report ng PNP Calbayog, nakatakda ng ibiyahe ang 2 minor de edad. Agad naman na nakatanggap ang otoridad ng via Zelo-Up mula sa Provincial Tactical Operations Centers o PTUC Police Units sa pagbabiyahe na nitong minor de edad sakay ng isang bus patungo sana sa Luzon. Ang nasabing alert ay mula sa report ng Ormoc City Police Office kung saan nag-report mismo ang kapatid ng isa sa mga biktima. Ang mga narescue ay nakilala sa kanilang mga alias na si Rona, 15 anyos. Ito ay isang out-of-school youth, residente ng barangay Tambulilid, Ormoc City, at isang nakilalang si alias Dayan, 15 anyos, residente naman ng barangay Liluan, Ormoc City. Ang nahuling suspect nakilala sa kanyang alias na si Linda, 31 taong gulang, residente ng nasabing lugar. Ang nasabing akusado at 2 minor de edad ay dinala sa Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon bago ito turn over doon naman sa Ormoc City Police Office. Pinapurihan naman ni Police Colonel Tadeo, ang Provincial Director ng Samar Police Provincial Office, ang quick response at coordination ng operating units sa matanggumpay na operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat na Jane Galit Bantayan. Nagtungo naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa Avenue Medical Center sa Quezon City. Kahapon po ito, August 19, para inspeksyonin ang pagpapatupad ng zero balance billing na umiiral sa lahat ng Department of Health Hospital sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, ito po'y patuloy na pag-inspeksyon at pagsiguro na yung programa sa zero billing ay unang-una nagagampanan ng lahat ng mga ospital at ng mga staff, mga doktor at mga nurse at lahat ng mga medical services ay dapat nauunawaan kung ano yung programa at kung paano ito mapapakinabangan ng mga pasyente. Binisita din ng Pangulo ang mga pasyente para personal na kumustahin ang kanilang kalagayan at masiguro niya na alam nila ang programa ng gobyerno para maging libre ang mga pasyenteng naka-admit sa basic ward accommodation. Hinikayat naman ng Pangulo ng publiko na ipagbigay alam sa lahat ng mga programa para pakinabangan pa ng mas marami. Kaya nga po, sabi ho ng Pangulo, dapat ikalat ito by word of mouth. Kasi yung ibang pasyente, hindi batid na may ganito ng mga programa. Lubos ding pinuri at pinasalamatan ng Pangulo ang mga healthcare workers dahil sa patuloy na pagsiservisyo at sa pagkakaroon na ng malaking pusong matulungan ang ating mga kababayan. Suportado naman ng Department of Education ang 50% train fare discount ng Department of Transportation para sa mga estudyante. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang naturang inisyatiba ay magtatagal ng hanggang 2028. Makatutulong na gawing mas accessible at matpatas ang edukasyon para sa lahat.
Ang natitipidan niya ng mga mag-aral sa pasahe sa MRT at LRT ay maaaring magamit sa mga aklat at iba pang kagamitang pang-eskwela. Sinabi pa ni Angara, titiyakin naman ang ahensya na may kamalayan ng mga paaralan at mga magulang hinggil sa 50% fare discount na niya'y malaking ginhawa sa mga estudyante. Iginit ng kalihim na mas madali at mas mura ang biyahe papunta sa mga paaralan. Mas maraming Pilipino ang makapagtatapos at magtatagumpay. Nanawagan naman si Transportation Secretary Vince Dizon sa ibang bansa at pribadong sektor na tulungan ng Pilipinas na bumuo ng moderno, progresibo at komportableng sistema ng transportasyon bilang bahagi ng bisyon ng Pangulong BBM na isang commuter-centric transport model para sa mga Pilipino. Una rito, sinabi ng Pangulong BBM na lumipat na ang Pilipinas mula sa car-centric approach tungo sa isang mas computer-friendly na sistema ng transportasyon. Sa kanyang talumpati sa market sounding activities sa North-South Commuter Railway Project ng Singapore, binigyan din ni Secretary Vince Dizon. Nais ng Pangulo na mabigyan ng maginhawa at komportableng transportasyon ng mga commuter na nagtitis araw-araw sa hirap ng pagsakay. Naniniwala ang kalihim na sa tulong ng ibang bansa at multilateral partners tulad ng Asian Development Bank at ng Infra-Asia, maaaring makamit at makabuo ang Pilipinas ng modelo ng public transport tulad ng ibang progressive countries. And he said, Vince, we have to give the Filipino people the public transport that they not only need, but they deserve. I think that is very important. And that speaks to where our president's heart is. That he understands the importance of mobility. He understands the importance of the daily commute. And he feels our people's pain on a daily basis. And his words to me resonated from that first meeting with him, that we need to give the Filipino people the public transportation that they not only need, but they deserve. Because they deserve. Naghain naman si Senator Bongo ng panukalang batas para i-institutionalize na ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mas malakas, walang politika na social protection para sa vulnerable sector. Sa paghahangad nito ni Senator Go na ma-institutionalize ang isang nationwide program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi nito na ito'y naglalayong makapagbigay ng napapanahon at nakatarget na tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Inihain niya ang Senate Bill 676 o kilala bilang Assistance to Individuals in Crisis Situations ACA o yung AICS ACA. Tinukoy nito ang pinakahuling data ng poverty rate ng Philippine Statistics Authority na nagpapakita na habang bumababa mula 23.7% sa first half ng 2021 hanggang 22.4% ng katulad na panahon noong 2023, nag-iwan pa rin ito ng mahigit 25 milyong Pinoy na hindi nakatutugon sa mga pangunahing pangangailangan sa pagkain at non-food program. Ito ang dahilan kaya't binigyan din ni Senator Go na dapat apurahin ang pag-institutionalize sa nasabing programa na naglalayong magtatag ng isang pangmatagalang pangako ng social protection upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno na responsable sa paghatid ng tulong na sa oras ng kanilang pangangailangan. Laboratory aid arestado sa extortion sa Chinese General Hospital. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inaresto ng mga tao ng Manila Police District Santa Cruz Police Station ang isang laboratory aid ng Chinese General Hospital dahil sa pangingikil kapalit ng umunoy tulong na sa pagkuha ng guarantee letter mula sa DSWD. Kinilala ng MPD ang suspect na si Dennis De La Cruz, 42, residente ng Tondo, Maynila. Ayon sa ulat ng pulisya, inalok umano ng suspect na si Ryan Isales, 45 anyos, ama ng pasyenteng si Rowena, na tutulungan siyang makakuha ng guarantee letter mula sa DSWD na nagkakalaga ng 150,000 pesos kapalit ng 30,000 pesos. Sumingi ng tulong si Isales sa pamunuan ng ospital na agad naman nakipag-ugnayan sa mga tao ng Manila Police District. Naglatag ng operasyon ng mga pulis sa loob ng ospital
at tanggapin ng suspect ang halagang 30,000 pesos mula sa complainant. Agad siyang dinampot ng mga pulis. Recover sa suspect ang sobre na naglalaman ng pera, isang guarantee letter mula sa DSWD at iba pang dokumento. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Boy. Maganda umaga, Pilipinas! Baka may mga importanteng lakad ho kayo ha. Magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective ho yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Ayan ha. Oo. 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ang family alcohol po ay may dalawang variants nga po na pwede nating pagpilian. Yung pangalawa naman ay yung family, yung mabangong family rubbing ang compound improved alcoholone. Ayan, family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 46 makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga taga Kidapawan City, kumusta na kayo dyan? At sa mga taga Negros, halong kamudra. Higit 15 million pesos na halaga ng illegal drugs na samsam. 21 drug personalities naman ang naaresto sa ipinatupad na isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Nakatutok doon si Romy Gonzales sa Rich 41 ay Bagdabigat Romy. Nagresulta sa pagkakasamsam ng higit 15 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakadakip ng 21 drug personalities ang isang linggong implementasyon ng pinag-ibayong anti-drug operation ng Cordillera PNP. Ang operasyon ay humantong sa pagkakakumpiska ng 46,265 fully grown marijuana plants, 2,200 marijuana seedlings, 43,000 gramo ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana, at 85.76 na gramo ng shabu na may standard drug price na 15,084,176 pesos. Natimbog naman ang 21 drug personalities, 10 ay high-value individuals at 11 naman ay street-level individuals. Ang magkakaiwalay na anti-drug operation ay nasa katuparan sa lalawigan ng Kalinga, Benguet, Ifugao, Mountain Province at Baguio City. Ang naturang accomplishments ay patunay sa walang humpay na commitment ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa pagbaka laban sa iligal na droga sa pamagitan ng operasyon at intel agency collaboration na naging posible dahil sa patuloy na suporta ng lokal na komunidad at government units sa pagtataguyod sa kaligtasan ng publiko at pagpapairal ng batas sa Cordillera. Ito si RS 41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Jose Aguina. Patuloy na umaasa naman ang House Prosecution Panel na muling susuriin ng Korte Suprema ang kanilang naunang desisyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Antonio Audi Bucoy, House Impeachment Spokesperson, magandang senyales ang hindi agarang pagpapalabas ng minute resolution sa 4 na magkakahiwalay na motions for reconsideration. Posible kasi anyang pahintulutan pa rin ang oral arguments ngayong karaniwang naglalabas kaagad ng minute resolution kapag walang legal na batayan ang mga inihaing motion. Matatandang naghain ng motions for reconsideration sa Korte Suprema ang grupong Akbayan, Bakabayan, mga religious group at si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kaugnay ng desisyon ng Korte na labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paglabag sa 1-year bar rule. Umanay ng atensyon online ang post ni late Representative Richard Gomez sa Facebook na paniwala ng marami ay patama kay Baguio City Mayor Benjamin Benji Magalong na kamakailan ay bumatiko sa umano'y corruption sa flood control projects. Bagamat hindi direktang pinangalanan ang alkalde, dala ng mensahe ni Congressman Gomez ang pahayag na tila malinaw na nakatuon kay Magalong na sinasabing fix your own house first before pointing fingers at others. Sa kanyang pahayag, nagsimula si Gomez na pagdududa na madalas na pananalita
nang hindi pinangalan ng mayor laban sa mga mababatas na hayagang nagtataka sa motibo nito at sa kanyang asal sa pampublikong diskurso. Ipinahayag ng mababatas mula sa Leyte ang kanyang pagdismaya sa paulit-ulit na paratang ni Mayor na inilarawan niya ang karaniwang taktika para makakuha ng pansin at atensyon ng media. Binanggit din niya ang alitan sa pagitan ng alkalde at ng sariling kinatawan ng distrito ng lungsod na niya'y maaaring nagtutulak sa matinding pahayag ng alkalde laban sa mga miyembro ng Kongreso. Binigyan din ng mababatas na kung personal o nakaugat sa lokal na kompetisyon ang hinaing ng alkalde, dapat itong resolbuhin ng hindi dinadamay ang buong institusyon. Samantala, binaling naman ng Leyte Representative ang usapan tungo sa mismong lungsod ng alkalde na inilarawan niya bilang baon sa problema sa ilalim ng pamumuno ni Mayor. Binanggit niya ang isyu ng kalikasan, transportasyon, pamamahala sa basura at urban development bilang suliranin na dapat bigyan ng agarang pansin. Konstruksyon ng tulay sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur, nakita ng kapabayaan ng public safety sa public safety contractor at DPWH. Kaya't kini-question po ng Office of the Vice Mayor ng Buluan. Detalye ng balita mula kay June Di Bakutang, RS19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Paimbestigahan ng Office of the Vice Mayor ng Bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur ang Jargon Construction and Supply na siyang contractor under DPWH 12 ng Buluan Bridge na may halagang higit sa 76 million pesos na budget ang nasabing proyekto. Ito'y dahil umano sa mga nakitang kapabayaan sa construction site para sa kaligtasan ng publiko. Sa kanyang privilege speech sa Sangguniang Bayan, labis ang pagkadismaya ni Vice Mayor King Mangudadatu sa reported cases ng pagkahulog ng ilang residente habang dumadaan sa tabi ng inaayos na tulay at ang huling biktima ay si Parido Abpa Maitom, 47 years old, residente ng Barangay Salam, Paglat, Maguindanao del Sur na nagtamo ng mga sugat sa ulo matapos mahulog ang sinasakyang motorsiklo habang dumadaan ng gabi sa lugar. Dahil sa kawalan umano ng reflector man lang o itong signage. Hangad ni Vice Mayor King na mapanagot nito ang contractor na Jargon Construction and Supply sa kapabayaan nito sa safety measures ng publiko at ng mga residenteng nadisgrasya sa ginagawang tulay. Habang nagpaabot din ng humanitarian aid ang butihing Vice Mayor sa mga pasyente. Matapos ang kanyang privilege speech, tinungo ng Vice Mayor ang area at nakita nito ang mga delikadong bahagi ng highway na inches lang ang pagitan sa bangin at sa dinadaan ang bahagi ng mga sasakyan at ng mga tao na wala man lamang harang. Kaugnay nito, iminumungkahi ng Office of the Vice Mayor sa DPWH 12 ang investigasyon at suspensyon ng kontraktor. Hangad din nga imbitahan sa public hearing ang DPWH 12 at ang kontraktor. Kasama sa iminumungkahi ang pagsasagawa ng ocular inspection ng LGU Buluan led by Mayor Datu Jong Mangudadatu at ng Municipal Council led by Vice Mayor King Jeser Mangudadatu. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tukran June. Maganda umaga, Pilipinas. 54 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. No? Pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwenteng kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yan po nakatutulong din po ang ultabayo para maitaboy ang mga toksin at mapalakas muli ang ating immunity. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, syempre, magandang gising sa kinabukasan, nare-rejuvenate tayo para may panibagong sigla at lakas sa kinabukasan. Ayan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo at mga concerns, mag-text lamang sa 0931-033-2871. At meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ha? Ang ultabayo po ay available sa
Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ko kayo bibili online, habol na ho. Meron pang 10% discount. Basta puntahan ninyo yung ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code, gamitin ang code na QAngel, matik yan. 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Sa Public Works, 30% kickback. Lalaking nalunod sa beach sa Bulinaw, Pangasinan noong linggo, natagpuan ng bangkay kahapon. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kamasani chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Kahapon ng hapon ay natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa baybaying dagat na sakop ng barangay Binabalyan, Bulinaw ng mga nagpapatrol ng Philippine Coast Guard. Sa ulat ni Bulinaw Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan na nakarating sa tanggapan ni Pangasinan OIC Provincial Director Colonel Marbil Merculio, ang biktima ay isang 29 anyos na binatang call center agent na residente ng Santa Rosa, Laguna. Nabatid sa atin ang biktima na noong linggo ng hapon, naglalango ito sa beach nang biglang mawala matapos hampasin ng malaking alon na agad namang nakapagsagawa ng rescue operation ng MDR Remo, subalit hindi natagpuan ng biktima hanggang sa lumutang na lamang ang bangkay nito kahapon. At sa postmortem examination isinagawa ni Municipal Health Officer na si Dr. Pangilalo Del Fierro, ang cause of death ng biktima ay asphyxia due to drowning. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Arisarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Toyota Vios nagmistulang palaman ng 2 truck. Sa isa pong aksidente dyan po sa Orani, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 2 sugatan sa naganap na aksidente matapos na magbistulang sandwich ang isang Toyota Vios sa 2 truck kung saan 2 ang napaulat na sugatan na naganap ito sa Cabanan Roman Highway sa Barangay Doña Orani, Bataan alas 5:30 kapon ng hapon. Ayon sa report, nakahinto umano ang Isuzu forward truck at isang Toyota Vios na minamaneho ng isang babae sa gitna ng karsada o pass lane upang magbigay daan sila sa tumatawid na MBDA mobile. Nang biglang mawala ng preno ang nakasunod na sa likuran na Daewoo truck bus at bumangga ito sa likurang bahagi ng Toyota Vios. Dahil dito sa lakas, sumalpok naman ang Toyota Vios sa Isuzu forward na nasa unahan nito. 2 pasahero ng Vios ang nagtamo ng bagyang pinsala at agad dinala sa Orani District Hospital para gamutin. Samantalang hindi pa natutukoy ang kabuang halaga ng pinsala sa mga sasakyang nasira. Nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing aksidente. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating makababayan dyan po sa Pampanga. Isinusulong naman ni Senator Mark Villar ang panukalang batas na naglalayong magtayo ng libreng pabahay o matitirhan para sa mga public school teacher, lalong-lalo na yung mga naitatalaga sa liblib na lugar. Sa ilalim ng panukalang Teachers Home and School Act, itatayo ang libreng pabahay sa mismong paaralan o malapit dito para pagaanin ang biyahe ng mga guro patungong eskwelahan. Layon din ang panukala na mabigyan sila ng ligtas at disenteng matutuluyan habang tinutupad ang kanilang tungkulin. Ayon kay Villar, maraming guro ang kailangan pang magrenta ng maliit na silid o bahay para lamang mapalapit sa mga eskwelahan ang kanilang pinapasukan. Oras na may batas, magtutulungan ang DepEd at ang Department of Public Works and Highways para sa konstruksyon ng nasabing pabahay. Mapupuntahan ito mula sa Department of Budget o pondo mula sa DepEd at Special Education Fund galing sa real property taxes ng lokal na pamahalaan. Napakagandang proyekto ho niyan, Senator Mark Villar. Kaya lang, baka pwede unahin ho natin yung kakulangan ho ng silid-aralan ho ng mga estudyante. Ano ha? Paano matututo ang estudyante? Magaling nga ang teacher. Nasa classroom naman, 60, 70, tapos 3 shifts. Alas 5 pa lang, kinakailangan na lumakad yung bata. Walang laman yung sikmura na hindi man lang nakainom ng mainit na gatas. Diba? Oo. Tapos 3 shifts. Uuwi ng gabi na. Ayun. Unahin muna natin yung kakulangan ng eskwelahan. Ganda umaga, Pilipinas! Bagay, kung hindi naman talaga kasi nakukulimbat ho yung pondo, ano ha?
Kung hindi ho nananakaw sana yung pondo, nagagamit sa pagpapatayo ng eskwelahan. Hindi sa pagbili ng mamahaling sasakyan ng kontraktor. Kumusta na yung 100 luxury vehicle ni Diskaya? Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules nga po tayo ngayon, August 20, 2025. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye muli ng ating mga balita ay teka muna. Para ho sa mga taga-barangay 190 Don Carlos Village, Pasay City. Ulitin natin Barangay 190 Don Carlos Village, Pasay City. Lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon. May nag-iikot na grupo dyan ng Gwapo. Sa pangunguna ni Sherwin Alparo, mamimigay yan ng regalo. May kasama pang 1,000, Kaya pag yan ho ang tumigil sa inyo at lumapit, huwag ho ninyong tatakbuhan. Yakapin nyo, halikan, lapitan. Lips to lips. Si Sherwin Alparo yan. Mamimigay lang ho ng pera yan, Yan po ang ating malakas promo na sa Barangay 190 Don Carlos Village, Pasay City. Si Ma'am Rhea Torres muna ng Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Rhea. Good morning. Good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig. Sa lagay po ng ating panahon ngayong araw, may mga areas po na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng epektong ITCZ or Intertropical Convergence Zone, pati na rin po ng easterly. So ngayong araw po, expect na po natin ang maulan na panahon sa Palawan, pati na rin po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar. Samantalang sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang po dyan ang Metro Manila, ay magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions. Pero pagdating po sa hapon ng sa gabi, may mga chance na makakaranas po tayo ng mga panandalian at biglaan ng mga thunderstorms. So, panigurado po natin na may baon po tayong payong kahit na anong pananggalang sa ulan sa mga posibilidad ng biglaang buhos ng ulan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning, kaya malaya pa rin mga kalayag ang ating mga kababayan ngayong araw. At sa kasalukuyan po, may minomonitor pa rin tayong low pressure area na possible ay pumasok na po na ating Philippine Area of Responsibility within the day. Pero sa ngayon po, wala pa itong epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero bago po matapos ang linggo, ay maaaring maranasan na po natin yung mga pag-ulan, especially po sa may area ng Luzon. Kaya before this coming weekend po, paghandaan po natin ang mga posibilidad na maulan na panahon sa may areas po ng Luzon at Visayas. Saan partikular sa Luzon to? Norte? Based po sa ating, kung hindi po magbabago yung kilos niya, most likely sa may area po ng northern Luzon, yung magiging pagkilos ng low pressure area. Pero yung mga kaulapan po, maaaring sakop po yung buong Luzon, pati na po yung Kabisayaan. And for now po, nasa may medium chance na magiging isang ganap na bagyo po ito. So, mababa naman po for the next 24 hours, pero habang tumatagal, mas tumataas yung chance na magiging bagyo po ito. So, mainam po na minomonitor din po natin yung panahon sa mga susunod na araw. Nakakaipon ng lakas, Yes po, tama po. Nasa dagat pa mga anong araw ito, Ma'am Rhea, magiging bagyo, kung sakasakali? Possible po, bago po matapos yung or this weekend. Depende po kasi sa magiging scenario niya. May chance po kasi na bago po siya dumikit sa may Luzon, ay maaaring maging bagyo po siya or after po dito sa may West Philippine Sea. So medyo mataas pa po yung uncertainty dito sa weather system po nito dahil low pressure area pa po siya. So continuous po yung monitoring namin in the event po na magbago po yung scenario nito. Wag naman sana na total may balak naman siyang umalis ng Pilipinas, no? Wag naman may risyo. Pero kung sakasakali, anong magiging pangalan nito?
Isang po, most likely. Isang. Yes po. Si Isang. Siya. Sige. Kasi si Waning, tapos Isang. Ayan. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Maraming salamat po. Good morning. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. At ano naman po ang lakad natin ngayong araw na ito? May bagyo man o wala, masama man ng panahon, kinakailangan magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, baunin para proteksyon laban ho sa mga mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Australia, tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan at suporta sa Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Itinuturing ng Australia ang Pilipinas bilang isa sa mahalagang strategic partners. Sinabi ito ng bagong ambassador ng Australia sa Pilipinas nang magpresenta ng credentials kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Binanggit ni Ambassador Mark Ines Brown ang ilang katibayan ng mas malakas na pagtutulungan ng dalawang bansa, gaya na lamang ng ongoing exercise sa amphibious and land operations. Ang alon na tatagal hanggang August 29 sa Palawan at Luzon ay nilalahukan ng higit 3,700 na mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines, Australian Defence Force, United States Marine Corps Marine Rotational Force Darwin at Royal Canadian Navy. Pagdating naman sa ekonomiya, sabi ni Ines Brown, tumaas rin ang bilateral assistance lalo na sa kalakalan at pamumuhunan. Tiniyak ng Australia na prioridad nilang maisulong ang strategic partnership, mas mapalakas ang bilateral relationship at ang patuloy na kooperasyon at suporta sa Pilipinas. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, 20 pesos kada kilong bigas ilulunsad ngayong araw sa Tacloban. Maupay nga aga sa mga kababayan natin dyan sa Tacloban. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Ilulunsad ngayong araw ang binting bigas mayroon na sa syudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Tacloban City Agriculturist Robilo Anadi. Ang mga miyembro ng vulnerable sectors ang pangunang mga beneficiaryo ng 20 pisong kilong bigas kaya ng 4-piece senior citizen PWD, single parent at IP kailangan lang dalhin ang mga IDs para sa registration. Kasabay nito, sa St. Francis Gymnasium sa Barangay Suoy sa naturang syudad, bubuksan din ang kadiwa ng Pangulo. Inaasahan na maraming mga vulnerable sector ang makakabili ng murang presyo ng bigas at mga preskong agricultural products. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Maganda umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Bayawan City, Negros Oriental, Halong Kamudra. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May huli na si Sherwin Alfaro, RH6. Sherwin, good morning. Umaga Kuya Angel, dito ka sa barangay 190 dito sa Don Carlos Village sa Pasay City. Ito naman, napakadilim pa ng paligid. Pero manghuhuli na tayo ng Uy, madilim dyan ha. Madilim dyan. Sherwin, madilim dyan oh. Baka may aso. Ang dilim din. Hindi ko na makita yung dinadaan. Hindi mo pa ba? Oh, yeah. Baka may matapakan ka dyan tamba mo. Wala pa naman. Wala pa naman diamante. Oh, yan. Pero dito may malakas na manood
Okay, may malakas ang Si manood. Bimbong Mijaldea yan eh. Sa DZRH. Eto, ay, naku, magandang umaga po. Tuloy ako ko ha. Ayan yung kanyang TV, naka-DZRH ang TV ni Tatay. Tatay, pangalan niyo po? Eduardo Sumanga. Si Tatay Eduardo Sumanga. Sumanga. Taga saan po mga Sumanga? Tiga Manila na rin. Taga dito rin sa Pasay. Oo, Atay. At kayo palagi nakatulong sa DZRH. Palagi, favorite ko yan kasi gusto ko mga balita dyan. Una sila mga balita nila. At sino paborito ang announcer tuwing umaga? Nagtami, una si Angelo Palmores. Tapos si Dos por Dos, si Tapunin. Ika yung kasama niya. Tapos si Lakay, Leo Macalma. Si Sister L. Hindi talaga, hindi mapipigil. Siyempre, hindi mapipigil. Hindi makakalimutan si Sister L, ha? Ayan, ha? Hindi ba makakalimutan si Sister L? Palaging number 1 sa kanyang listahan. Ayan. Dahil paborito mo ang mga programa sa DZRH, paborito mo si Kuya Angel Palmones. Eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat, DZRH. Salamat sa inyo. Ayan, ako, syempre, hindi lang yan. Dahil meron ka pa makukuha na DZRH Rosary, DZRH sa imbag na bigas, DZRH Umbrella, DZRH T-shirt. Anong masasama na tayo? Ay, maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay po sa akin ito. Napansin ko, ako Angel, meron siyang picture dito na nagbibisikleta. Yung biker pala si tatay. Biker si tatay. Pero alam mo, Sherwin, si tatay ba, tayo engineer ho ba kayo? Kayo ho ba engineer? Foreman? OFW dati. Retired na ako. Pero ano trabaho nyo dati? Nasa engineering ho kayo? Mekaniko. Mekaniko. Kasi alam mo nyo, napansin ko sa bahay nyo, ang daming hamba, parang ang daming belt. Yung tingnan mo yung gilid ng niya, di ba, nakapaligid. Alam mo ba, Sherwin, para tumibay ang pader halimbawa o yung wall, nilalagyan mo ng ganyang klase ng belt, para mas matibay. Ano ho yan? Kinopya nyo sa ibang bansa. Kakaibang design ng bahay. Tingnan mo, Sherwin, yung mga pinatungan ng mga gamit. Di ba? Bibihira ka makakita ng bahay na may ganyang klase ng belt sa paligid. May hambang. Yan ano ba yan? Ground floor yan? Building ba yan, Sherwin? Ground floor. Tapos in-extend siya. Dahil dati tinaas yung lupa. Tinaas yung flooring. Ayun. Kaya nag-turn na extension yung hambang. So instead na, actually pinaka-framing, nag-extend kasi na isa pang layer. Ayun. Akala ko design yan para matibay laban sa lindol. Yung pala nagkamali lang. Pero hindi naramdaman kanina madaling araw. Naramdaman mo ba? Hindi. Tulog ako Matibay kasi matibay yung bahay. Hindi naramdaman mo. May mga support. May supporta yung pinakahamba. Galing ha? Oo. Sige. Kaya naman. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin nabutong sa DZRH, baka kayo ang susunod namin winner sa DZRH Malakas, Promo RH6, Sherwin Battle para DZRH. Sa Pilipinas. Sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tatay, thank you. Tutok lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Ay, magandang umaga po sa mga crew ng Philippine Airlines PR507. Yan po yung biyaheng Manila to Singapore. Sina Ma'am Evelyn Cruz, Bong Dolor, Mike Macaraeg, Shiba Shapi, Eder Manggubat at April Tubalya. Ayan, regular na ho. Suki natin itong mga ito. Nakikinig bago ho sila bumiyahe sa sa kanilang destinasyon. Biyahe ho nila papuntang Singapore. Ayan. Bago pa uwi kayo ng Pilipinas, huwag lang magpasulubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate dito sa Pilipinas. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakaugaling Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-0955-935. May mahigit 10 barrels po ang tangerine chocolate na pwede ho ninyong pagpilian. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalakasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas
ipapalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Ang Tangerine Chocolate ay dapat nating ipigmalaki, 100% gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 na umaga, pinagtibay ng Korte Suprema ang pagpapawalang sala kay Datu Ahmad Tatu Ampatuan Sr. kaugnay ng Maguindanao Massacre noong 2009. Sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nakita ang sapat na batayan para makulong si Ampatuan Sr. sa simpleng pagsang-ayon lamang sa plano. Hindi rin naman maituturing si Ampatuan Sr. bilang kasabwat o accessory sa krimen sa pamamagitan lamang ng pagsang-ayon. Tinukoy din ng Korte ang kakulangan ng ebidensya na magpapatunay na may kontrol o moral ascendancy si Ampatuan sa mga nag-organisa at nagsagawa ng massacre. Hindi rin napatunayang siya ang nag-utos o nagbigyan ng suporta sa mismong araw ng krimen. Matatandang halos 6 na katao ang nasawi kabilang ang pamilya Magudadato, taga-suporta ng mga ito at ilang mga mamamahayag sa Maguindanao na namassacre noong November 23, 2009. Krimen sa Metro Manila bumulusok ng pababa ng mahigit sa 18%. Ba talaga? Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Bumaba ng 18.71% ang mga krimen sa Metro Manila. Resulta lamang ng isang linggong operasyon ng NCRPO mula August 9 hanggang 15. Para sa walong focus crime na italang 113 kaso, na mababa ng 26 na kaso kumpara sa 139 na insidente na naitala sa kaparehong period ng nakalipas na taon. Kabilang sa mga bumaba ang mga insidente o mga kaso ng murder, homicide, rape, physical injury, gayon din ang carnapping habang wala naman paggalaw sa mga kaso ng robbery o pagnakaw. Sa natalipas lamang na linggo, 358 wanted person ang nasukol sa Kalakang, Maynila. Halos 300 ang nahuling mga drug suspects sa mahigit 200 na anti-illegal drug operation. Mahigit 10.5 milyong piso ng halaga ng mga illegal na droga ang nasamsam sa isang linggong operasyon sa Capital Region. Ito si Giselle Ricaport para sa Rizal H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Lumagda ang 40 mayor sa panawagan ng full transparency, accountability and justice para sa mga flood control projects. Ito patuloy na dumadami ang mga lokal na opisyal na nagpapahayag ng kanilang suporta sa panawagang full transparency, accountability and justice para sa mga flood control project. Ang 40 alkalde ay may kasama ding vice governor, isang vice mayor at isang congressman na dating mayor. Kabilang dito sina Vice Governor Lita Aquino ng Tarlac. Ay, magandang umaga sa mga taga-Tarlac, ha? Lalo na sa City of Tarlac, ha? Kamusta na ho yung mga multong tuni-tuli dyan, ha? Kung may ghost projects, may ghost tuli. Aba, kita nyo naman, ha? Akala ko ghost voter lang, ha? Yung pala, pati pala mga multong supot, tinutuli na dyan sa Tarlac, ha? Vice Mayor Romel Arnado, founding convener ng FMR. Pool, ano bang ibig sabihin ng FMR? Farm to Market Road. Ayan. Si Congressman Javi Benitez ng 3rd District ng Negros Occidental. Nauna na pong lumagda sa naturang kahilingan si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, Mayor Vico Soto ng Pasig, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor City Hatama ng Isabela City sa Basilan, Mayor Felipe Rimulyo, Mayor Mike Orayani ng Lubang Occidental Mindoro, Mayor Miguel Dicena ng Enrile Cagayan, Mayor Webster Letargo ng Gumaca Quezon, Mayor Oji Suwayan ng Candelaria Quezon, Mayor Orlan Calayag ng Dolores Quezon, Mayor Lenny Olench Paulino ng Olongapo
Ay, yung anak nito ni Chairman Paulino, Mayor ng Olongapo City, si Mayor Paulino. Mayor Eduardo Villanueva Jr. ng Bukawi, Bulacan. Mayor Edro Luisa Calonge ng Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Mayor Roberto Uy Jr. ng Liloy, Zamboanga del Norte. Mayor Michael Depnaga ng Dimasalang, Masbate. Ganyan din si Mayor Romeo Amorado ng Mahayhay, Laguna. Mayor Gary Pinson ng Luna, La Union. Mayor Gerald Peña ng San Jose, Camarines Sur. Mayor Ian Kenneth Alpenche ng Alimodjan, Iloilo. Mayor Jury Sucro ng Kalibo, Aklan. Mayor Edito Saludaga ng Labare, Northern Samar. Mayor Divina Pontenilla ng Bacnotan, La Union. Mayor Aaron Balais ng Barugo, Leyte. Mayor Bian Cuevas ng Palayan City sa Nueva Ecija. Si Mayor Marisa Menegsaka ng Rizal, Zamboanga del Norte. Mayor Trina Andres ng Rizal, Nueva Ecija. Mayor Joby Emata ng Gabaldon, Nueva Ecija. Mayor Pao Evangelista ng Kidapawan City. Mayor Angel Escarloto ng Tampilisan, Zamboanga del Norte. Mayor Bong Marquez ng Sablayan, Occidental Mindoro. Si Mayor Ronaldo Cosico ng Paete, Laguna. Mayor John Ray Tiangco ng Nabota City. Mayor Bongbong Tupas ng Barotac, Nuevo Iloilo. Mayor Ali Sumandar ng Piagapo, Lanao del Sur. Mayor Juan Paulo Lopez ng Madrid, Surigao del Sur. Mayor John Aying ng Sara, Iloilo. Mayor Jeremy Rosario ng Manawag, Pangasinan. Mayor Jun Inares ng Antipolo City, Rizal. Mayor Meg Constantino ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. At Mayor Renato Cabael ng Motyong, Samar. Magandang umaga, Pilipinas! Kontrobersiya sa flood control projects dapat akuin din ng Kamara at ng Senado, ayon naman kay Senator Mig Subiri. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpaz, RS28. Raymond, good morning. Marami ang may kasalanan at pagkukulang kung kaya't nangyari na may mga ghost flood control projects. Ito ang paniniwala ni Senador Juan Miguel Mig Subiri na inilahad sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Subiri, hindi lang dapat ang mga taga-DPWH ang sinisisi sa mga palpak na mga proyekto, kundi kasama silang mga senador at mga congressmen. Sabi ng senador, wala sa kanilang maaring maghugas kamay sa kontrobersiya dahil sila ang nag-aproba sa national budget. Karamihan ng mga kontrobersyal na proyekto ay wala sa NEP o National Expenditure Program na isinusumiti ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Ngunit paglabas ng General Appropriations Act matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee o BICAM ay ibang-iba na. Naiintindihan umano niya ang kalagayan ni Secretary Manuel Bunoan dahil nahihiya lang itong tukuyin kung sino-sino mga politiko ang nasa likod ng mga kontrobersyal na flood control projects. Muli itong naghamon na dapat ay tukuyin kung sinong mga congressman o senador ang may insertion sa mga budget at hayaan itong idipensa nila sa luneta. Narito si Senador Mig Subiri. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit na mamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So I think wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa luneta kung kaya niyang idepensahan. Ba't niya linagay doon? Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nawala daw yung pondo para sa mga legacy project. Pero yung Legacy Construction Corporation, number 1. Kaya pala nawala yung mga legacy project. Napunta sa Legacy Construction Corporation. Ang presidente niyan ay si Alex Abilido. Ayan, ha? Kaya pala nawala yung pondo para sa mga legacy projects. And napunta sa Legacy Construction Corporation na ang presidente ay si Alex Abilido. Ayan.
Papatawag din kaya yung EEI. Construction company rin yun eh. Ayan ha. Ay magandang umaga nga pala sa mga taga Cebu ha. Ito naman pinarating ho sa atin ng isang taga Cebu ano ha. Sabi niya, sana dumating din yung pagkakataon mapatawag din itong si Michael Dino, yung dating presidential assistant for the Visayas ha. Kasi nagugulat daw sila eh. Kontraktor din yata ito. Mantakin ho ninyo. Nagpapatayo ito ng isang building dyan po sa Bantayan Island sa Cebu. Tourist destination yan, Bantayan Island. Maniwala ba kayo na ang permit pala nito para sa pagtatayo ng building ay pang 3 stories lang? Ang building niya ngayon ay 11 story na. Malakas ha? Bagyo ha? Ayan ha? Taka, alam na alam din po dyan sa Cebu ha. May buntag sa mga tigpaminato riyan sa Cebu ha. May-ari pala siya, nabili niya rin pala yung Puente Bello Hotel. May-ari na rin siya ng hotel ha. Tapos na siya din nakabilo ng Tops ha. Yung Tops ay parang uphill na lugar yan, overlooking Cebu City. Iyon. Malay mo naman talagang napakasipag nito, maraming flood control, maraming project na nakuha ha? Yan natin siya, pero sana maipatawag nga ha? Para maipaliwanag niya rin ha? Binabati siya ng kanyang mga kaibigan si Manny Cuevas at saka si Secretary Anyo ha? Ayan, yung kanyang mga friends dyan sa Cebu ha? Maganda umaga Pilipinas. Mamalengke nga muna tayo. Ang presyo ng bigas sa 7th Avenue Market sa Caloocan muling nagtaasan. Utang na loob. Kala ko ba naman good news na ito yung bibigay sa atin ni Edwin Duque. Pero sige, tingnan natin. No, ha? Baka naman may milagro na ang bawat kilo nagiging 1.5. Madadagdagan, di ba? Kasi mabait yung tindera. RS23, Edwin, good morning. Dahil po Kuya Angel, presyo ng isda yung nagtaasan na Kuya Angel. Mukhang na-apekto nito doon sa mga pagbaha, no? At ngayong umaga Kuya Angel, mabibigla ka tayo kahapon, dito mababa yung presyo ng isda. May ilang mababa. Pero ngayong araw, itong presyo ng bagus na kupat, abay, nasa 320 na. Wala sa 280 lang yung binabalitan natin kapos si Papalengke. Biglang tumaas. Yung supply daw galing sa iba't ibang mga probinsya, medyo hindi ganun karami, kaya nag-a-adjust na presyo. Habang itong galunggong tumas din hanggang 320 Kuya Angel, ang yellow pin tumas na rin hanggang 240. Yung pusita lumot nasa 300 na mula sa dating 180. Ang pusit kalawag naman mula sa dating 240, ngayon ay 280. Ang pagkalamares, dating 220 ngayon ay 260. Ang tilapia, ang hindi naman natin naging presyo, mula 120 hanggang 160, ito yung Batangas. Habang yung bisugong tulay na sinasabi yung pula, 300 pesos mula sa dating 240. Ang lapu-lapu naman ay 300 at yung puhunan daw nito ay nasa 280 na, pero nabibenta lang ito dati na 260. Ang salay-salay ay 240 pesos yung bawat kilo. Yung presyo naman ng karne ko yung gel, ang manok, ay bumaba ka po ng 220, ngayon naging 230 na yung presyo ng manok. Ang yung mahilig naman sa kabayo, may kabayo na rito ko yung binibenta, 440 yung bawat kilo. 450 naman yung o 440 naman yung baka. Habang ang presyo ng baboy 360 at yung pork chop 360 rin. Yung mahilig sa giniling 360, ang pataulihan 280, ang pataunahan 330. Yung yumpo ay natuli pa rin 400 pesos bawat kilo. Yung mga mahilig sa kambing nasa 500 yung kilo nito. Kung gusto mong ulot pa, meron naman 460 at kung pumapaitan naman ay 250 pesos bawat kilo. Yung mga presyo tumas naman sa presyo ng gulay, yung kalabasa 70 pesos, yung kamatis 80 pesos, yung labanos 200, habang yung talong ito ay bumaba na ng 160, karabin yung apalaya wala sa dating 300, ngayon ay 120 pesos bawat kilo. Sa presyo ng Pesa Bagyo 180, yung Tagalog
100 na lang yung bawat kilo. Yung siling labuyo, ito yung mataas pa rin, Kuya Jel, nasa 600 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, wala 32 hanggang 70 pesos bawat kilo. Yung malagkit, 100 o 80 hanggang 100 pesos pa rin ang bawat kilo. Yan, Kuya Jel, ating price monitoring report pala pa rin sa Senate Pabidyo sa Kanuhan. RS-23, at yung kinagulat sa isa rin sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Naku, nagtataasan ang presyo ng mga bilihin. Paano na lang yung panghanda ni Tatay Carmelo Guito? Nagdiriwang ho siya ng kanyang birthday ngayon. Tatay Carmelo Guito, happy birthday. Binabati ka ng inyong gwapong anak na si Justice Energito. Ayun. Kaya pala umuwi. Yung kapatid ni Justice na si Gilmore at saka yung asawang si Jeddah mula sa Adelaide, Australia, hindi lang para magdiwang ng birthday ni Rico Bituin Guito, yung kanyang anak, kundi para dumalo sa birthday ngayong araw na ito ni Don Carmelo. Maganda umaga, Pilipinas. Siya, sige. Dahil birthday ngayon ni Lolo Carmelo, ni Tatay Carmelo, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. 1,000, 1,000 ang premyo ng ating mahiwagang tunog. Ayan, hindi po yan kandila ng cake na hinulog. Yan yung isang bagay na nakikita sa ospital. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdatext sa empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Okay? So habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, pumulaan na ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas. Mahigit 6,000 student visa ang na-revoke mula Enero sa ilalim ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump. Ayon sa U.S. State Department, na-revoke ang mga nasabing student visa dahil sa overstaying. At ang iba naman may mga paglabag sa batas. Nasa 4,000 sa mga ito ay kinansila dahil sa manoy paglabag sa batas gaya lamang ng assault, driving under the influence of liquor at saka burglar. Higit kumulang sa 300 naman ang na-revoke na visa ay dahil sa manoy pagsuporta sa terorismo. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Amerika. Ma'am Evan lang sa Las Vegas, Nevada. At syempre yung mga suki natin dyan sa San Diego, California, ang ating Midnight Singers. Si Tita Cora, Tita Lloyd, Tita Linda, Sir Art, Sir Gosmani, and the Debonair, Junior Bao. At sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, ingat ho kayo. Magandang umaga. Mabuti pa ang mura din ang presyo ng kopra ngayon. Ang alakala ko tumaasa. 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas. 42 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, nananakit ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na huba tayo? Humihina na ba ang kalamnan? Epekto daw po yan ng pagkakaroon natin ng mas mataas na edad. Ayokong sabihin pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa mga skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang buwiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 43 makalipas ang alas 5 na umaga. FA-50 fighter jets ng Pilipinas sumabak sa air combat drills ng exercise Alon. Detalye ng balita mula kay Edgel Paro sa RH-52. Edgel. Kuya Angel, kasamang pinalipad ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force sa nagpapatuloy ngayong exercise Alon sa pagitan ng Pilipinas at tropa ng Australia. Sabay nito nagsagawa ng dissimilar air combat tactics, basic fighter maneuvers, kasamang EA-18 Growlers ng Royal Australian Air Force. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Bon Castillo,
Pagpapakita ito ng tumataas na kakayahan ng hukbong pangimpawid para sa air combat. Ito lamang weekend, sinimula naman ang maritime sails ng exercise Alon. Tampok ang military drill sa dagat mula sa timog kanluran ng Mindoro patungo sa West Philippine Sea. Tatagal hanggang Agosto 29. Nilahukan ang biennial exercise Alon ang 3,600 sundalong Pilipino at Australiano bukod pa sa mga foreign observer mula US, New Zealand, Canada at Indonesia. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Mainit daw marangkada ang pagtalakay ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Manuel Bunuan at 15 mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos na may malalaking kontrata sa gobyerno. Kabilang nga po sa may pinakamalalaking kontrata ang Legacy Construction Corporation. Ang presidente ay si Alex Abilido. Nasabi ho ni Senator Mig Zubiri, nawala ang legacy pondo para sa legacy projects. Pero may number 1, Legacy Construction Corporation. Ayan. Dumali din si Alan Kirante, may-ari naman ng QM Builders. Ernie Bagao, may-ari ng EGB Construction Corporation. Regidor Penerada, kinatawan ng Lawrence Lobiano, presidente ng Center Waste Construction and Development. Wilfredo Natividad, may-ari ng 888 Construction Supply. Clip Samidan, kinatawan ng Samidan Construction. Ryan Willie Uy, may-ari naman ng Road Edge Trading and Development Services. Pero absent sina Cesara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva Top Notch Catalyst Builders, Aderma Alcazar ng Sunwest Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda, Royal Crown Monarch Construction and Supplies, Mark Alan Arevalo ng Wawa O Builders, at Luisito Tiki ng LR Tiki Builders. Bagamat may excuse letter ang ilan sa mga absent na mga kontraktor, naghain pa rin ang motion si Senator Ronald Bato de la Rosa para ipasugpin ang mga ito upang makadalo sa susunod na pagdinig. Ayan biglang nauospital. Bagay talagang kung ninervyusin ka, atakin ka ng high blood talaga, no ha? Lalong-lalo na kung marami kang hindi maipaliwanag na proyekto. Ayan Uy, Senator Marcoleta, baka po pwede patawag nyo na rin sa susunod na si Danny Chua. At saka si Michael Dino, Inamin naman ni Public Works Secretary Manuel Bunuan na may mga nadiskubring ghost flood control project sa bansa. Sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Bunuan, iniimbestigahan na nila ang ilang proyekto sa engineering districts na karaang makaabot sa kanilang tanggapan ang umano'y mga irregularidad. Ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, 2022. Hirap na hirap talagang magdepensa si Secretary Bunuan, Pero yung project engineer doon sa Mindoro, yung nirereklamo ni Governor Dolor, natsugi na yung project engineer. At saka yung sikyo. Yung sikyo na ayaw magpapasok na yan, natsugi. Ayan, wawa naman yung mga piyon, nachuchugi. Yung mga migit kumita ng malaki, andun pa rin, Sinabi naman ni Senate Pro Tempore Senator Jinggoy Estrada, nakatanggap siya ng impormasyon hinggil sa gross projects na umano sa unang distrito ng Bulacan, partikular na sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Kabilang dito ang kontrata ng Wawa Builders na umano'y nakakuha ng higit 5 billion pesos na laga ng flood control project para sa nasabing distrito.
Okay, my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Wow. Ang Wawaw Builders po ay kabilang pala sa top 15 contractors na binanggit nga ng Pangulo na nakakuha ng karamihan ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Batay sa record ng DPWH, ang Wawaw Builders ay nagpagmamayari ng isang Mark Alan Arevalo, habang ang SYMS Construction naman ay sole proprietorship na ang may-ari ay si Sally Nicolas Santos. Nang tanongin naman ni Estrada kung may pananagutan naman sangkot, tiniyak ni Secretary Banua na magsasampa sila kung hindi pa naimbestigahan nang nararapat na kaso laban sa lahat ng may kinalaman sa mga ghost projects. Nawala. Okay na. Naghang. Ayan. Ito ang kabuang pondo na nakarating po sa Bulacan ay 70,340,210,919 pesos and 79 centavos. Ang First District na binabanggit kanina ay nasa ilalim ng pamamahala, nasa ilalim po ni First District Congressman Danny Domingo. Ang napunta po ditong flood control project ay nagkakahalaga ng 9,488,303,000 plus. Ayan. Ang pangalawa, napunta naman sa 5th District na pinamamahalaan po ni Congressman Boy Cruz. 518,121. Ayan, yung mga Ang tanong dito kasi ganito ho. Bakit ho ba nagkakaroon na ganyang klase ho ng usapin ngayon Nasaan po yung tinatawag na Quality Assurance Unit? Meron ho ganun tapos meron pa silang Contractors Performance Evaluation System. Yan, maraming mekanismo para maiwasan ho ang anomalya. Ang tanong, Secretary Bunuan, nasaan na yan? Okay. Ito, hawak ko po yung isang memo, Integration of Road Network Safety Assurance Assessment into Quality Assurance Unit Operations. Okay. 2016 pa pala ito na-establish. Yung Road Safety Assessment Team. Tapos, inilagay sila sa pamamahala noon nga pong Quality Assurance Unit. Ayun. Tapos meron pa silang isa. Asa na yun? Wala yung listahan natin Ayun yung as early as 1995, ini-implementa yung Contractors Performance Evaluation System o CPSES. Dami nito, kapal nito binigay ng mga dokumento sa atin dito tungkol ho sa mga paraan kung paano ho dapat na check ang mga proyekto ho sa gobyerno na pinamamahalaan po ng DPWH. Meron pa silang PCMA, Project and Contract Management Application for Effective Management and Monitoring of All Structures. Regardless of the implementation mode and funding sources are hereby prescribed. Ganda. Ano nangyari? Bakit ho nagkakaroon ng mga ang tawag dito ng ganitong klase ho ng mga ghost projects ngayon? Magandang umaga ho sa mga taga Commission on Audit. Ayan, kumusta na ho kayo? Ayan, teka muna, wala. May commercial pa? Sige, sandali. Magmamadali, nagkakwento ako dito Ayun. Nawala yung file Sandali Magandang umaga din sa Board of Trustees ng Pag-ibig Fund.
Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACES. Bukas na lang, kabilis ng oras eh. Kinumpirma ng resigned NBI Director na si Jaime Santiago ang pagkalat ng isang cartoon video na ginamit ang audio ng closed-door meeting nito sa ilang opisyal ng ahensya. Sa naturang video, maririnig ang pagsisigaw ni Santiago habang sinisermonan ng mga opisyal. Mababati din sa audio na nagbabala si Santiago na huwag palabasin sa media ang mga problema. Makikita naman sa video ang isang lalaki na may baril sa bulsa habang kinakagalitan ng grupo. Ayon kay Santiago, hinayaan na niyang kumalat ito upang makita ng publiko ang kapabayaan ng ilang tauhan ng ahensya habang kumbinsido ito na walang ibang nagpakalat ng naturang video kundi mismong mga opisyal na kanya ring pinagalitan. Sinabi pa ng dating hepe ng NBI, ang ginawang ito laban sa kanya ay tulad umano ng smear campaign na naranasan din ng kanyang predecessor na si Menardo de Lemos. Nagbitiw siya noong August 15 upang protektahan ang kanyang reputasyon, ganyan ang reputasyon ng NBI matapos maiugnay ng kanyang mga kritiko sa umano'y kolektor ng mga illegal gambling operators. Nanindigan naman si Bulacan Governor Daniel Fernando na wala siyang alam sa mga maanomalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa lalawigan. Ginit ni Governor Fernando, hindi naman daw kasi dumadaan sa kanyang tangkapan ang mga proyektong ginagawa ng DPWH. Hindi nga sila, even the courtesy call, hindi sila nagpunta sa akin. Hindi na nga namin alam yan. Kita mo, kahit si Governor Dolor, hindi niya alam. Diba? Hindi naman ganyan mga project na ginagawa. Kasi diretso na sila dyan di ba? Opo. Kanila yan that's the DPWH yan. DPWH yan. May mga project talaga dyan may diretso sila na hindi naman talaga dumadaan sa akin. Kaugnay nito, naglabas na ng executive order si Governor Fernando para tiyaking lahat ng proyekto ng Bulacan dadaan at aaprubahan ng kanyang tanggapan. Ito, naglabas ulit ang executive order. Binabalangkas ko na. Tungkol dyan sa lahat ng project na yan ng DPWH, dadaan sa amin yan. Itong nilabas nating EO, dito natin paglabas yan lahat na dapat lahat ng project na yan dadaan sa amin at gusto ko makita. Ano po? At kung hindi nila gagawin? Siyempre, dadaan tayo sa legal action. Yan so dadaan na lahat na kay Governor, dadaan na kay Mayor. Bibisina, kung kasi hindi kayo bumubusina, pambihira naman kayo itong mga congressman ito. Dapat bumibisina kayo kay congressman, kay governor, at saka kay mayor. Naman, baka nga naman, alam na dis. Paalam na nga tayo. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po siya ang Alapalawanan sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Seneca. Ang sabi niya, "It is not the man who has too little who is poor, but the one who hunkers after more." Kaya sa mga kontraktor, alam nyo na kung anong estado nyo. Sabagay, baka naitago na rin yung kanilang mga pera, Oo. Pero kawawa yung mga kontraktor ngayon, kahit daw hindi na pangalanan, napapasyalan ho ng BIR. Maganda umaga, Pilipinas! 2x2 at ACS Balita, susunod na ACS na umaga. Curious ka ba sa marami?